Ako ang biktima. Tandaan mo, ako ang biktima. Bihira tayo makakita ng ganitong kwento. Isang DoorDash driver ang naging viral matapos sabihin na sexual siyang inatake habang nagde-deliver. Ayon sa pulis, ibang tunay na nangyari. Ngayon, siyang naharap sa mga kasong felony at may malaking desisyon ang grand jury. Ano nga ba talaga ang nangyari sa bahay na yon? Sumobra ba siya? Tinutukan namin ang kasong ito hatid ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, sandali lang. Gustong ikwento sa inyo ang tungkol sa isang app na tinatawag na Upside na nagbibigay ng cashback sa mga pang-araw-araw na binibili tulad ng gasolina, grocery at takeout. Ganito lang, i-download ng libre ang Upside, piliin ang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila magbayad gamit ang card, i-verify ang binili at makakuha ng cashback. Ginagamit ko ito sa gasolina at takeout. Lagi muna akong tumitingin ng offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, agad lumalabas ang pera sa app at diretso ko itong nililipat sa bangko. Ang mga gumagamit ng Upside ay kumikita ng average na $254 kada taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code at gamitin ang promo code na OTC para sa dagdag na 25 sentimo bonus bawat galon sa unang tangkay ng gasolina. Karaniwang nagsisimula ang kwentong ito sa isang typical na gabi. May umorder ng pagkain para ipa-deliver sa pamamagitan ng DoorDash at may dumating na driver para ihatid ang order. At ayon sa pulisya, pagdating nila doon, dito na naging kakaiba ang mga pangyayari. Sabihin na lang natin, bukas ang pintuan sa harap ng bahay at sa loob ay may isang lalaking walang malay sa kanyang sofa. Di umano'y nakababa ang kanyang pantalon at brief. Kaya ang driver na si Olivia Henderson ayon sa pulisya ay gumawa ng bagay na malamang hindi gagawin ng ibang delivery driver. Kinuha raw niya ang cellphone at binidyo ang lalaki. Pagkatapos, sumobra pa siya at in-upload ang video sa TikTok. Ang ikinuwento niya ay isang napakaseryosong kwento. 3 araw na nakalipas, noong Oktubre 12, 2025, habang nagtatrabaho ako bilang DoorDash driver, naging biktima ako ng SA na isang customer ng DoorDash. Daang-daang libong tao ang nakapanood ng TikTok na yon. Pero ayon sa Oswego Police Department, hindi totoong nangyari yon. At hindi predator ang lalaki ayon sa pulisya. Wala siyang malay at hindi makagalaw dahil lasing siya ayon sa pulisya. Sa investigasyon, walang sexual assault na nangyari. Hindi sa kanya nakatuon ng investigasyon, kundi sa kumuha ng video ang DoorDash driver na si Olivia Henderson. At inaresto si Henderson noong Nobyembre. Kinasuhan siya ng 2 felony. Iligan na pagmamanman at pagpapakalat ng iligan na surveillance image. Ngayon, may panibagong malaking pangyayari sa kwentong ito at naging mas seryoso pa. Dahil nung Mayo 1, isang grand jury ang nag-indict kay Henderson at natagpuan nilang may probable cause na gumawa siya ng mga felony. At humarap siya sa korte sa parehong araw. Makikita ninyo na may video tayo ng pagpasok niya sa courtroom na mula sa WSYR TV. Ngayon, nag-plead siyang not guilty sa 2 felony. Pero mukhang matatagalan ng kaso dahil kapag napatunay nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 8 taon. Kaya ang malaking tanong na nasa sentro ng lahat ng ito ay halata naman. Ano ba talaga ang nangyari nung gabing yon? Isa ba siyang biktima na lumalaban? O nilabag ba niyang batas ng malaki sa pagre-record umano ng isang walang malay na lalaki at pag-post nito sa internet habang nasa loob ng sariling bahay ang lalaki? Ngayon, ayon sa pulisya ng Oswego, nangyari ito noong Oktubre 12, 2025. Kaya, matagal na rin itong nangyayari. Si Olivia Henderson ay DoorDash driver sa Oswego, New York, malapit sa Lake Ontario sa hilaga ng Syracuse. At ayon sa pulisya, nang dumating siya sa bahay ng lalaking customer na ito, siya ay sinasabing walang malay at hindi makakilos sa kanyang sofa dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Nabanggit ko rin na nag-post siya ng viral na TikTok video ayon sa ulat. At nagpatuloy siya sa pagpo-post at isa sa mga video niya ay umabot daw ng, pakinggan mo to, 30 milyong views. Sa original niyang video na paulit-ulit daw tinanggal lang TikTok, inangkin niyang sinadya ng customer na ilantad ang sarili nito sa kanya. At sinabi niya na biktima siya ng sexual na pang-aabuso. Ibig kong sabihin, napakabigat ng mga paratang na ito at talagang nakakabahala ang mga ito na dapat imbestigahan ng buo ng pulisya. Ayon kay Henderson, inireport niya lahat sa DoorDash kaya naban ng customer. Pero diniactivate rin ng DoorDash ang account niya based sa kanyang mga TikTok video. 3 araw na ang nakalipas, Oktubre 12, 2025, naging biktima ako ng sexual na pang-aabuso ng isang DoorDash customer habang ginagawa ko ang trabaho ko bilang DoorDash driver.
Pasensya na kung nakita mo na ito. Pangatlong ulit ko na itong ipopost dahil lagi akong pinatatahimik ng TikTok, tinatanggal ang mga video ko at pinibigyan ako ng mga strike. Ini-report ko na ito sa DoorDash at naban ng customer. Pagkalipas ng 2 araw, ako naman ang naban ng DoorDash na mukhang konektado. Nag-apela ako at sabi nila sasagutin ito sa loob ng 7 hanggang 10 araw ng trabaho. Matapos lang ang 12 oras, tinanggihan na nila agad ang apela ko kaya mukhang hindi ko na mababawi ang DoorDash account ko. Sabi niya, ang tangi hustisya na nakuha niya ay ilantad online ang lalaking inaakusahan niyang ng abuso. Ipagpapatuloy kong pagkukwento ng karanasan ko. Para sa akin, ito na lang ang hustisya. Ilantad ang lalaking yon at naipost ko ang video at nag-viral ito. Ngayon, siya na ang mabubuhay na may kahihiyan at pagkapahiya kung nakita ng mga tao ang video at alam nila kung sino siya o kung saan siya. Alam mo yon? Parang ako pa ang napaparusahan. Hindi naman siya nagkakaproblema sa pulis. Hindi rin naman siya nawalan ng trabaho kung meron man siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ako ang natatanggal sa trabaho? Bakit tinatanggal ang mga video ko at bakit ako binibigyan ng mga strike? Parang mawawala na ang account ko. Inabuso ako. Ako ang biktima. Nawalan ako ng trabaho. Ako ang biktima. Tama si Henderson. Hindi siya tinutulungan ng pulis at siya pa ang pinagtutuunan ng pansin. Noong Oktubre 16, 2025, nag-post ang DoorDash ng pahayag sa TikTok. Sabi nila, quote, "May mga mahihirap at sensitibong post kamakailan, kaya gusto naming linawin ng lahat. Walang dapat makaranas ng sexual na abuso, panliligalig o pagmamaltrato." Hindi rin dini-deactivate ng DoorDash ang sinuman dahil lang sa pag-uulat nito. Seryoso naming tinatrato ang mga ulat at nakikipagtulungan sa mga autoridad para imbestigahan at suportahan ang apektado. Ibinahagi ng Dasher ang isang karanasan kung saan hindi siya nakaramdam na ligtas. Isang bagay na lagi naming hinihikayat sa mga Dasher. Agad nag-imbestiga ang aming team at direktang nakipag-ugnayan sa mga autoridad, handang suportahan ang anumang hakbang nila. Ang pagpo-post ng video ng customer sa kanilang bahay at pagbubunyag ng personal na detalye ay malinaw na paglabag sa aming patakaran. Iyan lamang ang dahilan kung bakit na-deactivate ang account ng Dasher na ito, pati na rin ang sa customer habang kami ay nagsasagawa ng investigasyon. Tiniyak din namin na may buong access ang Dasher sa kanilang kinita. Alam naming sensitibo ang mga ganitong sitwasyon at gusto naming malaman ng bawat Dasher na kung sakaling makaramdam kayong hindi ligtas o may naranasan kayo nakakabahala, lumapit lang kayo sa amin. Narito kami para makinig, kumilos at sumuporta. Nakipagtulungan na sa investigador at nagbigay ng pahayag ang lalaking nasa video. Nalaman ng pulisya na wala siyang malay noon, kaya hindi siya makakagawa ng sinadyang aksyon. Ang pahayag ay nagpapatuloy at sinasabi na ang video kasama ng sumunod na investigasyon ay nagpapakita na ang lalaki ay walang malay at hindi makakilos sa kanyang sofa dahil sa pag-inom ng alak. Kinuha ang video sa labas ng tirahan ng lalaki at ipinost ng DoorDash driver sa social media na agad nakakuha ng malaking atensyon. Nadiskubre rin na ang DoorDash driver ay nagsabing siya ay naging biktima ng sexual assault sa insidenteng ito. Natuklasan ng investigasyon ng Oswego Police Department na walang naganap na sexual assault. Ang lalaking makikita sa video ay nakipagtulungan sa pulisya at nagbigay ng pahayag. Wakas ng sipi. At iyan ay isang matinding tugon sa nakakabahalang mga paratang na di umano'y ginawa ni Olivia Henderson. Pagkalipas ng isang buwan, Nobyembre 10, 2025 ilang linggo, matapos mag-viral ang kanyang mga video, inaresto si Henderson. Kinasuhan siya ng 2 Class E felony, illegal na pagmamanman, 2nd antas, at pagpapakalat ng larawang nakuha sa illegal na pagmamanman, 1st antas. At syempre, siya ay formal ng sinakdal. Hindi siya umamin sa kasalanan at doon tayo ngayon. Nakatagdang bumalik sa korte si Henderson sa Hunyo 5, 2026. Kasama natin muli ngayon para pag-usapan ang talagang kakaibang kasong ito, si Paul Townsend, isang abogado ng depensa sa mga kasong kriminal. Magandang makita ka rito sa Law and Crime. Kaya siya ay formal ng sinakdal sa kasong ito. Ano masasabi mo sa kalagayan natin ngayon? Oo, si Olivia Henderson ay formal ng sinakdal sa upstate New York. 2 kaso ang isinampa laban sa kanya. Illegal na pagmamanman sa 2nd antas at pagpapakalat ng mga larawan mula sa illegal na pagmamanman sa 1st antas. Pareho itong Class E felony pero magaan lang, pinalaya siya ng walang piyansa sa sarili niyang pangakong haharap sa korte. Pero medyo interesante kung paano umusad ang kasong ito dahil gaya ng alam natin, nagkatrabaho siya bilang DoorDash driver, may natanggap siyang order. Sabi sa order, ilagay lang po yun sa tapat ng pinto. Umakyat siya at nakita na bukas ang pinto na may glass door at nakita niya yung biktima na lasing at nakahiga sa sofa na bahagyang nakahubad.
Imbes na iwan na lang ang DoorDash order at umalis, inisip niya na nakakailango at hindi kaaya-aya yon. Alam mo, kinunan niya ng video si lalaki. Sa tingin ko, ang nagpalala ng sitwasyon niya ay hindi yung pag-video niya kay lalaki, kahit na yun ang technical na illegal na pagmamanman sa ikalawang antas. In-upload niya ito sa TikTok at umabot ng 30 milyong views, nag-viral sa social media. At doon na talaga nagsimula, parang gumulong na ang bola pababaan ng bundok. Doon na siya nawala ng kontrol sa sitwasyon. Una, pinalabas niyang siya ang biktima at sinabi sa pulis na sexual daw siyang hinaras ng lalaki kahit wala itong malay sa sofa. Pero sa huli, gaya na nakita natin, siya ang naaresto. Siya ang kinasuhan. At ngayon, sa tingin ko, dahil na rin sa mga desisyong ginawa niya, umaharap siya sa totoong mga legal na problema. Totoo yan. At naiisip ko rin yung bilang ng mga nanood. Ibig kong sabihin, umabot ito ng 30 milyon na views bago ito tinanggal. At nakakabaliw yun. Grabe talaga ang abot ng social media. Sa mata ng batas at sa mga ibinibintang sa kanya, pati na rin sa mga krimeng maaring mapatunayan laban sa kanya kung umabot ito sa paglilitis. May epekto ba ang pag-viral nito sa posibilidad na mapatunay nagkasala siya sa alinmang kaso? Magandang tanong yan kasi oo at hindi rin ang sagot. Technical, ayon sa batas, sa malamig at rasyonal na pagtingin ng batas penal ng Estado ng New York, ang sagot ay hindi. Hindi mahalaga kung isa lang ang nanood, 1 milyon, 30 milyon o 100 milyon ang ginawa niya mismo ang bumubuo sa krimen. Alam natin na ang tao ay hindi laging 100%. Rational at emotional din tayo. At kaya imposibleng tuluyang ihiwalay. Ang mga ginawa niya mula sa katotohanan ng 30 milyong tao ang nakakita sa lalaking ito at ang publikong kahihiyan, pangungutya at pagkapahiya na naramdaman niya. Alam mo, lalo pang nadagdagan dahil sa dami ng views na nakuha nito sa TikTok. Kaya technically, hindi makakaapekto ang dami ng views. Kung isa kang hurado na nakikinig sa kasong ito at nalaman mong hindi lang sa mga kaibigan ni Benahadye, kundi 30 milyon ang nakapanood, maiisip mong hindi lang 5 tao ang kumawa sa lalaking ito. Alam mo, nadudulot ito ng reaksyon sa isang makatwirang tao o hurado na talagang magpapataas ng posibilidad na siya ay mahatulan. Ang pambansang media sa kasong ito ay magpapataas ng posibilidad na magdusa siya ng kahihinatnan. Ibig kong sabihin, isipin mo lang ang lalaking ito. Parang nagising lang siya at akala niya umorder lang siya ng DoorDash. Siguradong may nangyaring nakakahiya. Pero pagkatapos, malalaman mong 30 milyon na tao na pala ang nakakalam at naging investigasyon pa ng pulis. At saka alam mo, hindi natin alam ang pangalan niya. Alam mo, hindi pa nailalabas ang pagkakakilala niya. Pero alam mo, hindi ko napanood ang video. Kung may nakapanood at nakilala siya, maiisip mo ang mga implikasyon. Sigurado rin ako may sibil na aspeto ang kwentong ito. Alam mo, napaisip ako sa bahagi ng kwentong ito nung nasa paaralan pa ako ng pamamahayag. Kung saan natutunan namin tungkol sa pagkuha ng litrato sa isang crime scene o kung ano ang karapatan mo sa privacy. Parang at kung may nakita ka, alam mo, kapag pumunta ka sa crime scene na yon, yung crime scene tape, yun ang itinuro sa amin at lahat ng yon. Sa mata ng batas at sa kasong ito, kung nasa loob siya ng bahay niya, ano ang karapatan niya sa privacy sa ganitong sitwasyon na siya ay nire-record? Kaya sa loob ng bahay niya, meron siyang tinatawag ng batas na reasonable expectation of privacy. Ngayon, sa karamihan ng mga sitwasyon, ito ay naaangkop sa mga kilos ng mga alagad ng batas. Alam mo, hindi pwedeng magsagawa ng paghahanap ang mga alagad ng batas sa bahay niya nang walang warrant. Hindi sila pwedeng pumasok sa bahay niya nang walang pahintulot or warrant. Pero may ilang bahagi ng penal code na nagpoprotekta sa privacy ng mga tao. Sa pangkalahatan, kahit nasa bahay sila or nasa ibang lugar na may reasonable expectation of privacy. At illegal na pagmamanman sa ikalawang antas na siyang ikinakasuhan kay B.B. Henderson. Talagang pumipigil sa isang tao na para lang sa kanilang sariling aliw, libangan, o para lang hamakin ng isang tao. I-record sila habang sila ay bahagya o ganap na walang saplot o sa anumang sexual na malaswang paraan. Kaya yung katotohanan nasa loob ng bahay ito, sa tingin ko, talagang pinapatibay lang kung sino talaga ang mali sa sitwasyon ito. Nakakalungkot talaga para sa lalaking to na pagdaanan niya ito.
Kailangan niyang tumestigo sa harap ng grand jury at kung pipiliin niyang gamitin ang karapatan niya sa paglilitis, kailangan din niyang tumayo sa witness stand sa isang pampublikong paglilitis at magsalita tungkol dito. Malalantad ang kanyang pagkakakilanlan sa buong mundo dahil sa mas malawak na media coverage ng kaso. Kaya talagang nakakalungkot kung paano nito tuluyan ginulo ang buhay ng kawawang lalaking ito. At talagang milabag ang kanyang privacy. Alam mo yun? Nang wala namang ibang dahilan, kundi dahil lang nalasing siya sa sarili niyang sofa. At particular siya nag-iwan ng mga tagubilin na huwag pindutin ang doorbell, huwag pumasok sa loob, kundi iwan lang ang package sa harap ng pinto. Kung nagawa lang yun, hindi na natin ito pinag-uusapan yun. Gaano ba kahalaga yun? Kasi halata naman na kahit sino na umu-order ng DoorDash. Alam mo yun, ayaw ko talaga kapag pinipindot ang doorbell ko. Kaya nga nakalagay sa akin, pakiusap, huwag pindutin ang doorbell. Iwan mo lang dyan, kunan mo ng litrato. Yung mismong may nakasulat, kung ikaw ang prosecutor, na ang trabaho niya ay iwan lang ang pagkain sa pintuan at huwag pumasok sa loob. Kumpara kung sinabi niyang pakiusap, pumasok ka at ilagay dito, kahit hindi mo ginawa. Gaano kalaki ang epekto ng simpleng pangungusap na yon sa DoorDash account niya sa posibleng depensa ng babae kung umabot man ito sa paglilitis? Tiyak na nahihirapan siyang buuin ng kanyang depensa dahil ang idea ay maaari sana niyang subukang gumawa ng kahit anong argumento. Dahil walang malinaw na tagubilin, hindi siya sigurado kung dapat niyang pindutin ang doorbell. Kung dapat ba niyang, alam mo yan, sumilip para makita kung nandun siya. Pero dahil may malinaw tayong tagubilin na sinasabi na hindi mo kailangan pumasok, hindi mo kailangan pindutin ang doorbell, hindi mo kailangan maghintay sa akin. Hindi mo kailangan ng personal na contact, iwanan lang ang package sa harap ng pinto, tapos na. Talagang pinagtitibay nito na ang ginawa niya ay wala sa kahit anong saklaw na katanggap-tanggap na gawain sa trabaho. Hindi normal para sa DoorDash rider na mag-record sa kabila ng salamin pinto. May isip kong kung walang tagubilin, may lalapit at nakabukas ang pinto, maaring kumatok ang DoorDash, pindutin ang doorbell, at silipin kung nandun ang tao para ibigay ang order. Pero sa particular na kaso nito, malinaw niyang sinabi na hindi mo na kailangan gawin ng alinman doon. Ilapag mo lang at umalis ka na. At alam mo, tiningnan ko ang pahayag na inilabas ng pulisya nung siya ay inaresto. At ayun dito, nadiskubre na ang DoorDash na driver ay nagsabing siya ay nakaranas ng sexual na pag-atake sa insidenteng ito. Natuklasan ng investigasyon ng Oswego Police Department na walang sexual assault na naganap. Kung ginawa niyang mga alegasong yon sa publiko at nagsampa ng police report, nalalagay ba siya sa alanganin? Halimbawa, bilang defense attorney, kung gusto mong dalhin ito sa paglilitis, kailangan mo bang sundan ng kwento niyang ginamit noon bilang posibleng depensa? Hindi ko alam kung inilalagay ka nito sa alanganin. Sigurado ang magiging mahirap gamitin yon bilang isang matibay na depensa dahil sa naging reaksyon ng Departamento ng Pulisya. Kung gagawin niya ang argumentong yon, kailangan niya tumistigo at sabihin, alam mo, maramdaman kong sexual akong inaras dahil sa ugali niya nung umakyat ako ron. Mahirap patunayan kung siya ay nakahandusay sa sofa ng sarili niyang bahay at walang personal na interaksyon sa kanya. Mahinang basihan ng sexual harassment kung natulog lang sa sofa, sa palagay ko, kahit sa pinakamagandang sitwasyon. Pero hindi naman siguro iyon ang kailangan niyang gawin sa tingin ko. Gagawin niya yon kung gusto niyang dalhin ito sa paglilitis. Pero sa tingin ko, hindi naman ito aabot doon. Sa tingin ko, sa huli ay maaring mapababa ito sa isang bagay na hindi kriminal at maayos sa pamamagitan ng probation o community service, mga ganon. At sa tingin ko, ang magiging depensa nila ay hindi ito ginawa para sa aliw o kita. Pero mahirap ipaliwanag yon, lalo na't inilagay pa niyo ito sa TikTok. Oo, at talagang mahirap ipaliwanag yon. Tama ka, oo. Kahit hindi ito makarating sa paglilitis, iniisip ko rin ang civil na aspeto na pwedeng maging problema para sa kanya. Lalo na maraming nakakita sa video na yon. Paano napasok ang bahaging yon? Sige, ito ang criminal na aspeto. Maaaring mag-plea bargain siya at maging hindi na kriminal ang kaso. Pero kung ikaw ang biktima, 30 milyong tao ang nakakita sa video na yon. Hindi natin alam ang epekto nito sa buhay niya dahil hindi pa rin natin alam kung sino siya ngayon. Paano ba sinusukat o tinatantiya ang bahaging yon at naiintindihan ang epekto nito sa buhay niya? Pero alam natin na bilang DoorDash driver, malamang hindi siya mayaman sa edad na 23.
Tama. At iyan talaga ang magsisilbing limitasyon o hadlang sa isang kaso na ganito. Kaya kapag may sitwasyon na alam mo may nabiktima, kung aamin siya sa anumang kasalanan, malamang na magiging madali para patunayan ng isang civil case. Kung kailangan niyang tumestigo sa criminal court, itaas ang kamay, manumpa magsasabi ng totoo, at aminin ang anumang bahagi na nangyayari. Ang isang civil case para sa pagdudulot ng emosyonal na pagdurusa, paglabag sa privacy, at hindi autorisadong paggamit ng kanyang larawan, lahat ng yon ay malamang na madaling patunayan. Ang tanong ay, ano ang makukuha mo? Minsan, gusto ng iba magsampa ng kaso dahil lang sa prinsipyo, naranasan ko ito. Dapat malaman ng taong ito na mali iyon. Ayos lang sa akin na magkaroon ng civil judgment laban sa taong ito. Kahit alam kong wala akong makukuhang pera, gusto ko lang itaguyod ang prinsipyong ito. Pero maraming abogado ang malamang na iiwas dito at sasabihin magsasampa ng kaso laban sa isang taong kakatanggal lang sa trabaho sa DoorDash. Parang wala naman akong kikitain dito. Oo, tama. Maganda rin yung punto na yan. Naisip ko lang din para sa'yo bilang isang criminal defense attorney, ibig kong sabihin, bago pa rin ang social media. Ang konsepto ng pagiging viral ay bago-bago pa rin. Pakaramdam ko, kaya ng TikTok magpa-viral sa parang di kayang gawin ng ibang social media dahil sa bilis ng algorithm nito. Gaano kadalas ang ganitong kaso? Parang bihira lang pero ikaw, nakakita ka na ba ng ganito? Kaya ang mga kasong ganito mismo, kung saan may nagvi-video ng isang tao na bahagyang nakahubad, hindi ito masyadong karaniwan. Pero masasabi ko na tumataas ang paggamit ng social media pagdating sa mga kasong kriminal. Nagkaroon na ako ng ilang kliyente na nag-selfie habang may hawak na baril, may hawak na droga, at ipinupost nila ito sa kanilang social media. Dahil dito, nagkakaroon ng dahilan ng pulis para kumuha ng search warrant kung malinaw na sa bahay nila kinuha ng litrato. At maaari silang maaresto dahil ang probable cause ay maaring maipakita gamit ang mga litrato na ina-upload nila sa social media o mga video na ina-upload nila ng mga taong gumagawa ng mga bagay na ipinapabawal ng batas. At maaring gamitin ito bilang ebidensya laban sa kanila. Kaya sinasabi ko sa mga kliyente ko, kailangan mo mag-ingat tungkol sa mga nilalagay mo sa social media dahil anumang ipinopost mo sa publiko ay maaaring gamitin kung ito ay nagsisilbing ebidensya ng isang krimen. Dapat mong tandaan na kapag may na-post ka sa internet, mananatili na yan habang buhay. Kaya anumang pahayag na gawin mo, anumang video o larawan na ilalatala mo, dapat sigurado kang hindi ka mag-aalala na 6 na buwan, 2 taon o 5 taon mula ngayon ay makita mong ikaw ay nasasangkot na sa isang kasong kriminal. Kapag naisip mo nakakatawa o astig ang isang bagay para sa barkada mo, kumakalat din ito. Oo, at sa isang ganap na magkaibang sitwasyon, dagdag ko lang, parang si ChatGPT. Napansin ko na maraming kaso kamakailan na may mga tao talagang nagtatanong ng mga pinakamasamang tanong na siguradong ayaw makita ng isang abogado ng depensa sa kasong kriminal na itanong ng kanilang kliyente. Hindi ito ang tinutukoy natin. Kakaiba talaga ang kasong ito kahit ngayon. Paul Townsend, abogado ng depensa sa kasong kriminal, salamat sa pagsama at pagtalakay ng kaso sa Law and Crime. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin. Pinahalagaan ko ito. Dito nagtatapos ang On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at panurin din sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.